Inspector Visit. Isang gabi habang nagpapahinga ang poster ng video, bigla na lang daw siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib niya. At pakiramdam niya ay may nakamasid sa kanya. Kaya inilabas niya ang kanyang camera at nagsimulang kumuha ng video. This is what he captured. Isang maitim at mist-like entity ang makikita mong lumabas galing sa kwarto. It has a fluid movement and it glides out from the room. Ayon sa nag-post, habang nire-record niya to, wala siyang kakaibang napansin sa camera ngunit nang reviewin niya ang video, dito lang niya nakita ang dark apparition. Compelling ang videong nakuna niya dahil naaapektuhan nito ang ilaw sa paligid niya na parang nag-a-adjust ang focus ng camera sa pagdaan nito. Hati ang opinyon ng mga tao dito, pero ano sa tingin niyo mga ka-goosebumps? Is it real or is it just an elaborate hoax? Nasa iyo ang pagpapasya. Room 311. Ang videong mapapanood nyo ay posted sa YouTube 18 taon na ang nakalipas. Ito ay kuha sa University of Santo Tomas, but unfortunately walang masyadong context tungkol sa video na to. Ang alam lang natin, nagvi-video lang ang isang estudyante isang gabi sa loob ng bakanting kwarto nang bigla na lang siyang may nahagip sa camera niya. Ito ang kanyang nakunan. Maganda na 311 ngayon ah. Pwede. Ay, ina. Ay, shit. Ay. Hindi na natin maikakaila na hindi talaga ganun kalinaw ang video dahil matagal nang nakunan to. Ganun pa man, makikita mo sa video na merong hospital bed sa loob ng kwarto at maaaring pinaganda to dahil na din sa komento ng nagvi-video. Ngunit nang iikot niya ang camera, isang nakakakilabot na figura pala ang mahahagip niya. Makikita mo ang isang babaeng nakaputi na may mahabang buhok ang bigla na lang lumitaw sa sulok ng kwarto. Hindi niya ito agad nakita, ngunit nang mapagtanto niya ang kanyang nahagip sa video, muli niyang itinutok ang camera sa sulok ngunit bigla na lang naglaho ang babae dito. Ayon sa nag-post, ito daw ang UST Hospital White Lady. Naniniwala ka ba na nakunan niya ang pagpapakita ng White Lady sa unibersidad na to? Ikaw, ano ang nakakatakot na kwento sa eskwelahan mo? The Walk Home. Pansamantalang nagtatrabaho ang babaeng mapapanood nyo sa Thailand bilang tagapagpangalaga ng mga elepante. She likes animals and she loves taking care of them. Isang gabi, matapos ang kanyang trabaho, naglalakad siya pa uwi nang bigla na lang siyang sinabayan ng asong kalye. Natuwa siya kaya binidyohan niya ang aso na naglalakad sa likod niya. Ngunit nang makabalik siya sa Sweden, pinanood niyang muli ang video. Dito lang niya nalaman na hindi lang pala aso ang nakasunod sa kanya. Ingen kom på det. Makikita mo ang babae na kinukunan lang ang aso sa likod niya. But what she didn't notice at that time, she was also being followed by a cloaked figure. Naglalakad lang ito ng dahan-dahan katabi ng asong nakasunod sa kanya. Is it something paranormal? Or is it someone trying to scare her at that time? Hati ang opinyon ng mga nakapanood nito. Pero regardless kung multo nga ito o tao lang na gusto siyang takutin, what she captured that night is nothing short of terrifying. Some even say that the dog was trying to protect her from that someone or something. But what do you think?
Ikaw na ang bahalang humusga. Road Incident. Ang actual 911 call na maririnig nyo ay nangyari nito lang August 31, lagpas alas 11 ng gabi. Isang 911 dispatcher mula sa Pender County, North Carolina ang nakatanggap ng tawag mula sa isang distressed caller. Ang sabi ng lalaki sa linya nung una, may nakita siyang lalaking duguan sa gilid ng daan na nakasuot ng garb katulad ng sa Civil War military at ito ay may sugat sa ulo. While giving report, the call took a terrifying turn. Matapos mong marinig ang malakas na pagbangag sa kanyang sasakyan, pinipilit ng distressed caller na merong sumakay sa sasakyan niya. He elaborates that the entity was not human at kung ano man yun, kinakalmot nito ang bubong ng kanyang pickup truck. Nagawa lang niyang maalis ang mysterious being sa sasakyan niya nang biglaan niyang tapakan ang preno. Tumila po nito at bigla na lang din itong naglaho sa gitna ng daan. Pakinggan. Pender County 911, what's the address of your emergency? I'm driving on 210. I just crossed the Black River, and I thought I saw a guy standing on the side of the road bleeding. Okay, where are you at, sir? I'm on 210. I just crossed the Black River. I'm heading towards 53 East. I just passed Patriots Watch. Okay, so you're over near Morse Creek? Yes. Okay. And did you saw a man standing on the side of the road? What the? What was that, sir? That's not human! That's not human! Sir, are you okay, sir? There's something in the bed of my truck! Okay, what's in the road? No, it's not in the road, it's in my truck! In the bed! There's something in the bed of your truck? Yes, ma'am, I just turned on my bed lights for my truck and there's something in my bed. Okay, sir, when you say something, what do you mean? I just knocked it off of the bed of my truck and went over my roof. Okay, what was it? Maririnig mo ang takot sa boses ng driver. However, we only have the recordings from the 911 call. What do you think he saw that night? A skinwalker? A ghost? Or maybe a being not from this world? Susubukan kong hanapin ang body cam ng pulis na rumusponde sa tawag niya at bibigyan ko kayo ng update. But for the meantime, ano ang tingin nyo sa kaso na to? Sa huli, kayo pa din ang bahalang magpasya. Moving Day. Naglilipat na ang magkasintahan sa bago nilang bahay. Bukod sa kanilang dalawa, tinulungan sila ng isang kaibigan sa paghahakot. Matapos nilang mailagay ang lahat ng gamit at mga kahon sa loob ng bahay, nagpahinga muna sila sandali para kumain. Makikita mo din ang pagod sa mukha ng babae. Pagkatapos nilang kumain, nagbibiro pa ang nagve-video at tinanong ng ilang bagay ang couple tungkol sa mga dala nila. Ngunit habang nagve-video sila, they didn't know they'd capture something so sinister. Something you'd never want to see. Not even in your worst nightmare. Nakita mo ba yun? Habang ini-interview ang babae ng kaibigan niya,
sa kanang bahagi ng video sa ilalim ng kahon. Hindi nila napansin na meron na pala silang ibang kasama. Panooring muli ang nangyari. やりたい。そう。昔ハマってたやつ、全部持ってきたの。なんかね、だから花なんとかね、いろいろ入ってるよ。全巻揃ってるからさ。ね、すっごい全巻はやばい。やばい。それじゃあ後ろの荷物。Makikita mo ang abong kulay na mukha ng babae na may maitim na mga mata ang nakatingin sa camera. Wala kang makikitang expression sa mukha nito, making its presence even more intensifying, making the entity seem far more terrifying and eerie. Bahagya itong nawala sa frame ng video, ngunit pagbalik ng camera dito, ang imahe ng babae ay tila nawala na din. Ano kaya ang nararamdaman ng couple matapos nilang makita ang entity na nasa likod lang nila? Eto ba ay residente na sa bahay bago pa sila lumipat dito? Dahil dito, I can't help but wonder kung itinuloy pa din ba nila ang paglipat sa bahay. Kung ikaw ang nasa kalagayan nila, ano ang gagawin mo? Titirhan mo pa din ba ang bahay o ibebenta mo na? Ikaw na ang bahalang magpasya. Accident property. In this video, pinuntahan nila Takani-san at Hayato-san ang bahay ng isang viewer nila. Ni-request nito na imbestigahan nila ang bahay na nirerentahan niya dahil sa mga paranormal phenomena na nangyayari dito. Bago nila i-conduct ang investigation, in-interview muna nila ang nagre-rent and according to him, alam niya ang background ng bahay bago niya kunin to. Kahit maliit lang ang bahay, it has a very dark history related to paranormal. But one tragic event in particular ang nangyari sa viewer niya. Ayon sa kanya, ilang araw lang matapos niyang lumipat kasama ang kanyang ama sa bahay, ang kanyang ama ay nahulog sa balcony. Tumama ang ulo nito sa semento na naging dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. At nangyari ito 1 taon pa lang ang nakalipas. Gayunpaman, pinagpatuloy pa din niya ang pagrenta sa bahay matapos nito dahil mura at malapit lang sa trabaho niya. When he was asked kung ano ang mga na-experience niya sa bahay, ang sabi niya nakakarinig siya ng boses ng lalaki na nanggagaling sa balcony at boses naman ng babae mula sa banyo. After the interview, naiwan si Takani-san sa bahay ng mag-isa. Dito na niya sinimulan ang pag-iimbestiga. 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。ちょっとなんか僕最近ほんとにちょっとながら感じるようになってきたんですけど、ここなんですよね。ここにめっちゃ嫌な雰囲気を感じます。
こが嫌なんですよね。本当に。ちょっとラップ音に関しては無視します。ほぼなんか一択です。Sa simula pa lang ng investigasyon, nakarinig agad siya ng mga pagkalabog na nanggagaling sa loob ng bahay. Bukod sa ingay, isang lugar sa bahay ang mabigat ang pakiramdam ni Takane. Ito ay ang sulok sa kwarto sa sala. Gayunpaman, ipinagpatuloy lang niya ang investigasyon. This time, nagpunta siya sa banyo para tignan kung madidinig niya ang boses ng babae dito. Ito ang nangyari. Oh,待って。ごめん。Just as he closed the bathroom door, isang katok agad ang narinig niya. Pero hindi pa patinag si Katane dahil gusto niyang bigyan ng sagot ang viewer niya. Pinatay niya ang ilaw sa banyo at nagpatuloy na nakiramdam sa paligid niya. May kakaibang ingay siyang nadinig at madidinig mo din na may naglalakad sa sala. Malinaw na maririnig ang footsteps na lalong nagpakaba sa kanya. Sa takot niya ay wala na siyang nagawa kung hindi takpan na lang ang bibig niya. Makalipas ang 30 minuto, lumabas na din siya sa banyo pero wala siyang nakita. Matapos nga nito ay tinawagan niya na si Hayato na bumalik na sa bahay. At ikinuwento pa nga ni Takane na talagang iba ang pakiramdam niya sa parte ng sala na yon. Ngayon kag-goosebumps, bago ko ipagpatuloy ang nangyari, tatanungin kita, nakita mo ba yon? Tignang mabuti ang nangyari sa simula ng kanyang pag-iimbestiga. Ito, 向こうに、ベランダがあるんですけど、そこで一人検証していきたいと思います。Sa parte ng sala kung saan iba talaga ang nararamdaman niya, sumilip sa kanya ang mukha ng isang lalaki. Madilim at kulay abo din ang kulay nito. Dahan-dahan lang ang paggalaw nito ngunit nagtago muli ito sa likod ng pinto. Ang mas weird pa, nang naitutok niya ang handheld camera niya sa parte ng pinto kung saan sumilip ang apparition. Wala itong nakuhang tao o figura. Tanging sa static camera lang niya nagpakita ang mukha ng lalaki. Ang kaluluwa ba ng lalaking ito ang may kagagawan sa lahat ng kamalasan at aksidenteng nangyayari sa bahay na yon? Sa huli, nagbigay na lang ng advice si Takane sa viewer niya na paalisin ito sa pamamagitan ng eksorsismo o di kaya ay lumipat na lang siya sa ibang bahay.
Wala nang naging update pa tungkol dito. Pero ikaw ka Goosebumps, kakayanin mo bang manirahan sa bahay na to? Ito ba ay totoong multo o gawa-gawa lamang? Katulad ng dati, iiwan ko sa inyo ang desisyon. Kayo na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebumpstopstories@gmail.com at Facebook page. Check out our TikTok page na din at Goosebumps Top 5. At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nilalang na bumisita sa'yo mamayang gabi.